po ay pagpalang umaga sa ating lahat at ngayon ay naririto na naman po tayo muli. Ano po, ang sarap umawit, ano po, ang sarap manambahan sa Diyos na punong-puno yung ating mga puso ng katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan, sa lahat ng ating mga kahilingan. So, sa ngayon po ay second Sunday ng buwan ng November at nais ko pong ibahagi sa inyo ang patungkol po sa pagsamba. Sapagkat ang nais po ng Diyos ay sambahin natin siya sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Yun po yung ating tatalakayin sa hapong ito. Yun po yung aking ibabahagi sa inyo. Sambahin sa Espiritu at katotohanan. At ito po ay matatagpuan natin sa aklat ng Juan, John chapter 4, verse 23 to 24. Ang sabi po rito, "But the time is coming and is already here, when by the power of God's Spirit, people will worship the Father as the really is, offering Him the true worship that He wants. God is Spirit," verse 24, "God is Spirit, and the only by the power of the Spirit can people worship Him as He really is." John chapter 4, verse 23 to 24. Ayan po, sa aklat po ng Juan, Kabanatang 4, talatang 23, aklat ng Juan, Kabanatang 4, talatang 23 at 24. John chapter 4, verse 23 to 24. "Subalit dumating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan." So, yan po yung sinasabi ng aklat ng Juan. Ipinauunawa, ipinakikita na ang Diyos ay, ang nais niya, na siya ay sambahin sa pamamagitan ng Espiritu, sa Espiritu at katotohanan. So, dalawang bagay lamang po, ano? Dalawang bagay ang nais kong ibahagi sa inyo. Kaya nga, kung titingnan po natin sa ating mga buhay sa ngayon, di ba kanina nag-worship tayo, naramdaman natin kung paano gumalaw ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Talagang hinipo ang puso ng bawat isa sa atin kanina. At kung titingnan po kasi natin, noong mga panahon sa Old Testament, ang pagsamba po nila, katulad po ni Adan at ni Eva, na nasa Eden, wala po silang ginagawa, kundi sambahin lamang po ang Diyos. At katulad naman po ni Cain at ni Abel, si Cain at si Abel ay nanambahan din ng totoo sa Diyos. Anong nangyari po sa kanila? Si Abel ay kumuha ng pinakamatabang buya, maganda, walang kapintasan, malusog, at yun ang inihandog niya sa Diyos bilang pagsamba sa Diyos na si Yahweh. So, dumating po ang panahon ni Noah. Si Noah nung nagkaroon po ng tagbaha, at after nung baha, nung bumaba na sila sa daong, ano pong ginawa ni Noah? Ni Noah, ang ginawa po niya is kumuha ng lahat ng hayop na kanyang nakasama doon sa daong, at ito ay inihandog sa Diyos. Bilang tanda, noong Old Testament kasi, sa oras na sila ay maghandog, ito ay uri ng pagsamba nila sa Diyos. Nakukuha nyo? Sa oras na ikaw ay maghandog noong Old Testament, ay ito ang uri ng pagsamba nila sa Diyos. Kaya nga, sa oras na naamoy na po ni Yahweh, ang amoy, ang langhap, ang simoy nung inihandog nila, doon po nalulungkod ang Diyos. Kaya nga, noong time na si Noah ay naghandog at bumailan lang ang usok ng kanyang inihandog, doon po na-realize ng Diyos at nagkaroon siya
ng awa sa buong sanlibutan. Kaya, doon po ay nangako si Yahweh na simula sa araw na iyon ay hindi na niya gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Di ba? Kasi nagkaroon ng rainbow at ang naging palatandaan ay yung paglabas ng bahaghari. Kaya magpahanggang sa ngayon, siguro po nagtataka tayo, ako noon nung hindi ko pa, wala pa ho akong alam sa banal na kasulatan, ay hindi ko alam kung bakit nagkakaroon ng bahaghari. Lalo pat ang bahaghari po ay lumalabas kapag ka ito ay umulan. At kapag biglang umulan at sabay umaraw, meron na po yun bahaghari na lumalabas. So ito pala ay tanda ngayon ko naunawaan na ito palang bahaghari na to kapag ka ito ay lumalabas, ito pala ay palatandaan ng tipan ng Diyos sa tao. Na simula noon, kapag nakikita nila ang bahaghari na yon, ay hindi na pangako ng Diyos na hindi na niya gugunawin ang mundo, ang sanlibutan sa pamamagitan ng tubig. Kaya meron pong bahaghari. So doon ko lamang naunawaan ang ibig sabihin ng bahaghari na yon, na bakit dumarating sa pagkakataon na lumilitaw ang bahaghari. So yun pala ang ibig sabihin, nangako ang Diyos, tanda ng kanyang pangako ay meron siyang kaakibat na katuparan. Meron upang makita ng tao na ang pangako ng Diyos ay merong katotohanan. So sa kabila ng lahat ng ating mga pangako ng Diyos, ano ang dapat na may hahandog natin naman sa Kanya? Kasi si Abraham, ng mga panahon na si Abraham ay naglalakbay pa, lahat po ng lugar na kung saan doon si Yahweh nagpapakita, ang ginagawa po ni Abraham ay nagtatayo po siya ng dambana. At sa oras na magtayo si Abraham doon ng dambana, doon siya naghahandog sa Diyos. Nag-aalay si Abraham doon sa Diyos. At sa oras na sila ay mag-alay, ito ang kanilang tanda na sila ay sumasamba sa Diyos na si Yahweh. Pero tandaan po natin, from the Old Testament, ay makikita po natin doon na walang inanyuhan na sinamba sila, di ba? Kay Adan, kay Noe, kay Abraham, at sa lahat ng mga propeta, ay wala tayong nakita na meron silang inanyuhan. Dahil yun ang umuutos ng Diyos na huwag sasamba sa mga likha ng kanyang kamay, sa mga inanyuhan. So isa lamang pala ang sinamba talaga ng mga ating mga ninuno noong panahon. Bagaman totally, hindi naman tayo lahi ng mga Israelites, subalit lahi tayo ng Diyos. Lahi tayong hinirang, maharlika, tinawag tayo, isa tayo sa mga saserdote na pinili ng Diyos. Di ba? So lahi pa rin po tayo ng Diyos sapagkat dalawa lamang ang tao ng pinagmulan ng tao sa sanlibutan sa mundong ito, si Adan at si Eva lamang. Kaya nga kung titingnan po natin, sa ngayon dalawang bagay ang nais ng Diyos na ipakita sa atin at ituro sa atin kung papaano natin ang Diyos tunay na sasambahin. Anong sabi niya sa verse 24? Ang Diyos ay Espiritu, ang sabi niya, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. So, dalawang uri lamang ang nais na ipakita dito sa verses na ito. Dahil tayo ay tunay na sumasamba sa Diyos. Kaya nga ito siya nakita natin kung paano kumilos ang Diyos sa kanilang pananambahan. Ano po? So, isa lamang, dalawang bagay lamang ang nais kong iwanan sa inyo. Sa kabila ng lahat ng mga nangyari, sa kabila ng handog noong panahon, dumating ang tunay na handog na nag-iisa. Yun ay ang ating Panginoong Jesucristo. Na ang Panginoong Jesucristo rin naman ang nag-utos sa atin, ang nagtuturo sa atin kung paano tayo sumamba sa Diyos. Kaya nga, ito ang sinabi ng Panginoong Jesus. Sinabi po niya ito, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siya sambahin sa Espiritu at katotohanan. So, dalawang bagay po ang nais kong iwan sa bawat isa sa atin. Una, sambahin
sambahin sa Espiritu. Pag sinabi pong sambahin sa Espiritu, ayun yung hindi mo siya nakikita. Subalit, siya ay iyong nararamdaman. Siya ay iyong nararanasan. Yung merong hipo, merong dampi ng kanyang kaluwalhatian na ito ating nararanasan. Ibig sabihin po kasi, sasamba ka ng makatotohanan sa Kanya. Kasi Espiritu nga ho siya. Hindi mo siya nakikita. Subalit, siya ay iyong nararamdaman. Nauunawaan niyo po na yun po yung hinihingi ng Diyos. Yun po yung inuutos sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Na ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat natin siyang sambahin sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. So, una po, sambahin sa Espiritu. Aklat po ng Ephesians chapter 1, verse 13 to 14. Aklat po ng Efeso. Ang sabi po, chapter 1, verse 13 to 14, kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan. Ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan, sumasampalataya kayo kay Kristo. Sumampalataya kayo kay Kristo. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak sa inyo. Makinig pong mabuti. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos. Uulitin ko po ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang pangako ng Diyos para sa atin hanggang sa makamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin ang kanyang kaluwalhatian. Uulitin ko po muli Ito po, pakinggan po ninyong mabuti yung verse 13 kasi ito siya dito natin makikita ang tunay na Kristiyano. Dito natin makikita ang tunay na mananampalataya kay Kristo. Kaya ulitin ko po, kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan. So, kaya tayo naging bayan ng Diyos pagkatapos marinig ang katotohanan. So, ibig sabihin, ipinangaral muna sa atin ang salita ng Diyos at nung marinig natin, saka pa lamang po tayo tumanggap sa Kanya at saka pa lang po tayo inaring tayo ay Kanyang bayan. Ano po? At nung mga panahon na tayo na ay tumanggap sa Kanya at inaring na tayo ng Diyos bilang Kanyang bayan, ano na po ang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay? Ang sabi po, ang magandang balita na nagdulot po ng kaligtasan, sumampalataya kayo kay Kristo, kaya ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak. Isipin niyo po yun. Kapag tayo ang isang Kristiyano ay nakarinig ng salita ng Diyos, nagbukas ng kanyang puso, tinanggap ang Panginoong Hesukristo sa kanyang buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanyang buhay, ibig sabihin, doon po pumapasok yung ipinagkakaloob ng Diyos sa atin na tatak. Ano yung tatak? Tatak ng kaligtasan. Yun ay ang Espiritu ng Diyos. Amen. So kaya kapag tayo pala ay tunay na sumasamba sa Diyos, meron ka ng tatak. Nakuha niyo po? Kapag ikaw ay tunay na sumamba sa Diyos, ay meron ka ng tatak. Tinatatakan ka na. Kaya wala na dapat makakalapit na kahit na anong masasama ang Espiritu sa ating mga buhay. Yes. Kasi ikaw na mismo ang tinatakan ng Diyos. Amen. Nakukuha niyo po? Ikaw na po mismo ang tinatakan. Kaya tandaan po natin na ang Espiritu ng Diyos, ang sabi ganon, ay tatak po ng Diyos ito sa ating mga buhay. At kapag nasa sa atin na ang Espiritu ng Diyos, doon na po tayo patuloy na sumasamba sa Diyos. Kaya nga sabi, sambahin siya sa Espiritu. So kahit hindi natin siya nakikita, subalit sa pamamagitan ng ating labi, ay sinasamba natin siya sa pamamagitan
ng kadiliman dahil tinatakan ka na ng Diyos. Yun lagi ang paninindigan mo. Ang gagawin mo na lamang ay magpasalamat, pagpuri sa Kanya. Ganon po tayong lahat. Lahat ng ating mga panalangin ay pinagkaloob ng Diyos ang katutunan. Wala po tayong ibang dapat gawin kundi magpasalamat na lamang sa Kanya. Kaya nga anong sabi, magpuri tayo sa pamamagitan ng Espiritu. Nakukuha niyo po? Hindi ho yung nagpupuri tayo ng meron tayong nakikita at meron tayong tinatanaw sa ating harapan. Ano po? Kundi nagpupuri tayo sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. So una po, ano po? Pangalawa, sambahin ng may katotohanan. Ito na po tayo. Pag sinabing sambahin ng may katotohanan, ang Greek word po ng sambahin ng katotohanan, ang Greek word po ng katotohanan ay yung tinatawag na aletheia. At ang ibig sabihin po nito ay katangian ng Diyos. Ang katangian po ng Diyos ay totoo. Nakuha niyo po? Totoo po. May katotohanan po. May katapatan po ang Diyos sa ating mga buhay. Pag nagsabi ang Diyos na ililigtas ka, hindi ka niya pababayaan, gagawin ng Diyos siya. Pag sinabi ng Diyos na panghawakan mo lang ang kanyang mga salita, mangyayari po yan. Kasi nangyayari po sa buhay natin, bagaman hindi natin nakikita yung Diyos na ating sinasamba, di ba? Pero nararanasan natin. Nararamdaman natin ang kanyang presensya. Nararamdaman natin ang pagkilos niya, ang kapangyarihan niya. At nakikita natin sa ating mga buhay yung mga himala niya, yung mga ginagawa niyang kababalagan. Kumbaga, hindi kababalagan, kundi mga himala. Kasi iba po ang himala sa kababalagan. Pag sinabi pong kababalaghan ay salitang uri ng sanlibutan na ginagawa ng mga mahikang pamamaraan. Pero pag sinabi pong himala ay gawa ng Espiritu ng Diyos. Yun, kaya magkaiba po yung termino, kababalagan at himala. Mas uunahin po natin at mas dapat dito po tayo sa himala ng Diyos. Kasi pag sinabing kababalagan, ibang word yun. Word ng sanlibutan. O, kagaya na, minsan mga babae. O, magawa ka na naman ang kababalaghan. Mga tipong word na ganon, mga salitang ganon. O, kaya yung mga albularyo or yung mga manggangaway, manggagamot, di ba? O, may kababalaghan doon na nangyayari. O, di ba? Kagaya yung napabalita noon na kesyo yung imahin, tumutulo ng dugo, yung pala bandang huli, binutasan pala yung ulo sa gabi at nilalagyan ng dugo at binutasan ng punti rito. Kaya iniisip naman ng mga tao na totoong lumuluha ng dugo ang isang imahe. So, yung pala ay deceiving spirit. Yung mga ganon, deceiving spirit lang po yun. Hindi po yun makatotohanan. Kaya nung sabi, bilang tayo ay mga anak ng Diyos, bilang tayo ay niligtas ng Panginoong Hesus. Kasi tandaan po natin ng ako ang Diyos, di ba? Dumating ang Panginoong Jesucristo, inalay niya ang kanyang buhay para sa akin at para sa inyo, para sa ating lahat. So, doon po nagmula ang tatak ng kaligtasan. Kaya sa oras na ang tao ay tumanggap sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanyang buhay, may tatak na yan ng Espiritu ng Diyos. Kaya wag po nating sayangin. Kasi mawawala yung tatak na yan kapag tayo ay hindi namumuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Wag po natin sayangin. Ano po? Tayo yung tinatakan ng Espiritu. Tanda na tayo ay mga ligtas na. Kaya merong tatak. Meron po akong nabasa na naging mensahe po ng Diyos sa akin ng nakaraang araw. Na itinulat kita sa isang sinsig na pantatak. Sabi niya, at hindi ka mawawala sa akin mga kamay. Nagpe-pray po kasi ako, nagpe-pray. Hanggang sa dumating yung message ng Lord. Nabasa ko po yun. Sabi ko, Lord, salamat kasi sabi niya, itinulat kita sa isang sinsig na pantatak na hindi ka mawawala sa akin mga kamay.
Parang ang sarap ng pakinggan, di ba? Yes. Ang sarap ng mensahe ng Diyos na sa kabila ng lahat, sa kabila ng mga pagsubok, andun yung puso mo na nililift up niya sa pamamagitan ng kanyang pangusap sa'yo, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kaya nung nagpe-pray ako, anong mensahe meron, Lord? Kasi ang hirap po sa totoo lang. Hindi ho tayo pwedeng basta-basta tumayo sa harapan ng kahit kasinong tao na hindi ka kasama ang galaw ng Espiritu ng Diyos sa buhay natin. Kasi ang kapangyarihan lamang po natin ay ang kanyang presensya, ang kanyang kapangyarihan. So, ang bawat isa sa atin sa oras na tinatakan na ng Espiritu ng Diyos, meron na po tayong kapangyarihan. Kaya wag natin sayangin yung tatak na yun. Kasi kung ang mag-asawa kapag ka ito ay kinakasal, meron pong tinatawag na wedding ring. Pag sinabi pong wedding ring, kaya bilog po yung singsing. Excuse me. Hindi nyo po alam kung saan nagsimula at saan nagtapos. Bilog po. So, ibig sabihin po doon, walang hanggang pag-ibig, walang hanggang tatak sa inyong dalawa na magsasama kayo, maging buhay man at kamatayan, maging sakit man. Di mo ba, anuman uri ng pagsubok ay mananatili kayo, kayong dalawa lamang sapagkat may tatak. Katulad ng mga hari noong panahon, di mo ba? May mga singsing na pangtatak po yun. Itinatatak sa isang papel kapag merong kautusan. Ang hari kapag merong utos na ipadadala sa bayan, anong nangyari? Meron po siyang singsing na hinuhubad yun at itinatatak. Tanda na ito ay utos mula sa hari. So, ganun din po ang ating Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos, itinatatak sa iyo yan. Tanda na ikaw ay pag-aari ng Diyos. At sa kapag ikaw ay pag-aari na ng Diyos, natatakan ka na, hindi ka na makakawala sa kapangyarihan niya. Kaya ang bawat pananalangin mo ay merong katugunan. Kaya ang bawat pagtawag mo ay merong kapangyarihan. Kasi nga, Diyos mismo ang nagtatak sa'yo. Nauunawaan niyo po? Tingnan po natin ang mga panahon na si Cain. Pinatay niya si Abel. Subalit sapagkat meron pa rin po kasing pangako ang Diyos. Dahil wala na hong patutunguhan ang buhay ni Cain. Wala na hong patutunguhan ang buhay ni Cain. Anong ginawa ng Diyos? Tinatakan si Cain. Anong ang tatak na walang maaaring pumatay sa kanya? O di ko ba? Yun po, magpasalamat tayo ngayon sapagkat kakaiba ang tatak na ibinigay po sa atin ng Diyos. Hindi ho tatak sa balat. Kasi pag nagpatatak tayo sa balat, ibang usapin na ho yun. At hindi na ho yun makadiyos. Ang tatak natin ay sa Espiritu. Tingnan po natin sa aklat po ng Ephesians. Ephesians chapter 4 verse 25, kasi ang sabi po niya ay sambahin na may katotohanan. Ang sabi sa Ephesians chapter 4 verse 25, dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa lahat, sa isa't isa, sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. O bilang tayo ay sumasamba sa Diyos ng may katotohanan, itakwil na natin ang pagsisinungaling. Ibig sabihin, yung mga bagay sa buhay natin na hindi makatotohanan. Ano sabi? Maging totoo tayo. Ano sabi? Dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Di ho ba? Magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo ay bahagi ng iisang katawan. Tingnan po natin sa aklat ng Romans chapter 1 verse 25. Ang katotohanan tungkol sa Diyos na tinalikuran at pinalitan nila ng kasinungalingan, sinasamba nila at pinaglilingkuran ang manlilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat na purihin magpakailanman. Ito yung kasinungalingan na
ng Diyos. Nakuha nyo? Amen. So, sa halip, ang sabing gano'n na dapat ang sambahin yung lumikha. Kasi pagka ang sinamba mo ay yung lumikha, tiyak, ang kapangyarihan ay matindi pa sa bagyo na dadating sa buhay mo. Bakit? Yung manlilikha mismo ang sinasamba mo. Yung manlilikha mismo ang tumatak sa puso mo na ikaw ay tunay na kanyang anak. Ikaw ay tunay na isang Kristiyano. Kaya bilang tayo ay mga anak ng Diyos, bilang tayo ay mananampalataya, maging makatotohanan nawa yung ating pananambahan sa Kanya. Hindi lang ho tayo sumasabay, hindi lamang ho tayo na porket linggo ngayon ay pupunta ka doon sa simbahan. Sabi nga nila magbabawas daw ng kasalanan. Bakit kailangan mong magbawas? Hindi ka na lang humingi ng patawad para tuluyang mawala ang pagkakasala at makalaya ka. Dahil ang Diyos lang po talaga ang nagpapalaya sa lahat ng uri ng ating mga kasalanan. Ang Diyos lang din po ang nagpapalaya sa lahat ng uri ng ginagawa ng dyablo sa ating mga buhay. Tanging ang Diyos lang, ano po ang susi? Sambahin lamang po natin ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Kung nais mo na maging tapat ang Diyos sa iyo, maranasan mo ang katotohanan patungkol sa Diyos, maging makatotohanan ang iyong pananambahan sa Diyos. Maging makatotohanan ang iyong paglilingkod sa Diyos. Maging makatotohanan nawa ang pagtanggap natin sa Diyos bilang ating Diyos na manlilikha. At tingnan po natin kung anong nangyayari sa buhay ng bawat isang tao na patuloy na sumusunod sa kanyang kapangyarihan, patuloy na sumusunod sa kanyang kalooban. Nagiging matagumpay. Dumating man ang mga pagsubok dahil sa ikaw ay may tatak ng Espiritu ng Diyos, meron kang panlaban, kaya ang lahat ng mga pagsubok na ating nararanasan ay merong katagumpayan. Nagiging matagumpay po ang buhay ng bawat isa sa atin. Bakit? Meron po tayong tatak ng Espiritu ng Diyos. Ang dapat lamang po natin gawin ay patuloy natin siyang sambahin sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Maging totoo lamang po tayo sa kanyang harapan na kahit hindi ko kayo nakikita, subalit nakikita kayo ng Diyos kung papaano kayo nananambahan sa Kanya, kung papaano kayo sumusunod sa Kanya. Kasi ilang araw lang tayo nagkikita sa loob ng isang linggo, 3 beses lamang po tayo nagkikita. Samantalang ang Diyos ay nakikita po kayo sa lahat ng ating mga ginagawa. Maging ako man, ay nakikita rin po ng Diyos kung ano yung aking mga ginagawa. Kaya hayaan natin na ang puso natin ay manatiling totoo at patuloy na magpakatotoo sa harapan ng ating Diyos na sinasamba. Lahat po tayo ay pumili. Aming Amang Banal, patuloy kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Salamat po sa tatak ng Espiritu ng Diyos na nasa aming buhay, na sa kabila ng lahat ng mga pagsubok ay nananatili po kaming matatag, nakasama ka. Salamat po sa iyo, O Diyos, sapagkat ikaw ang aming Diyos na sinasamba na makapangyarihan sa lahat. Dalangin ko po sa iyo na ang iyong mga salita, ang lahat ng mga nakapakinig, patuloy mo lamang pong itong basbasan sa kanilang mga puso. Patuloy mo pong silyuhan ito, O Diyos, upang patuloy po na maging buhay, katulad ng tabak na magkabilay talim, na makikita po ito sa aming mga buhay, na maging makatotohanan po ang aming pananambahan at paglilingkod sa iyo. Ama, patuloy ka po naming pinupuri, patuloy ka po naming pinasasalamatan. Salamat po sa iyo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po ay